go. Pag umupo ako dito, kita pa? Kita pa, Bro Daud, ah? Okay. So, ulitin na lang natin yung klase. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nakapagkilala na tayo kahit paano kanina. So, pwede na tayong tumalon sa klase. So, si Bro Renny, observe ka lang muna, inshallah. Kung kaya mo, kung kaya ang processor natin malakas, sabay ka rin sa amin pag kaya. Okay. So, konting recap kami nila Brother Yusuf tsaka si Brother Jun. Na-discuss na natin sa mga previous lesson yung haraka, no? Familiar ka, Bro Daud? Haraka. Haraka, pag sinabi mong haraka sa Arabic, yan yung vowels, yung A, I. Sa atin, A, E, I, O, U. Pero sa Arabic, tatlo lang yan. Yung A, I, tsaka U. Okay? May mga pangalan yan sila. Yung A, N-I, Fatha, Kasra, tsaka Dhamma. Okay? Yung Fatha, kahit mamaya na magsulat, na lang muna dito muna focus tayo. Yung Fatha, yan yung gumagawa ng tulog na A. Okay? Tapos yung Kasra, yan yung gumagawa ng tulog na I. Tapos yung U, yung Dhamma. Okay? Sa atin, kapag nagsulat tayo, di ba, yung mga A, E, I, O, U, yan yung vowels. Ang kabaliktaran nila sa alphabet, yung consonant. Yung B, C, D, yan mga. Halimbawa, Filipino. Di ba sa atin, sinusulat natin yung vowel dun sa mismong word. Yan, tsaka to. Yan ang ano. Pero sa Arabic, hindi. Sinusulat lang nila yung consonant, for example. Tapos, itong vowel nila, depende kung nasan yung guhit. Dun sila na ipapakita sa word. Okay? Sa pamamagitan ng guhit. Itong Fatha, pag yung letra may guhit sa taas, ibig sabihin nun, ang vowel niya is A. Okay? Kapag yung Kasra naman, pag yung guhit nung letra mo nasa baba, I naman yun. So, halimbawa ito, letter F. So, may guhit sa taas, ibig sabihin Fatha yun. So, ibig sabihin, ang basa mo dyan ay Fa. Okay? Tapos, yung L, guhit mo sa baba, ibig sabihin Kasra yun, ang tunog ng L mo ay Li. So, I. So, dito, pag i-combine mo yung L tsaka I, Li. Okay? Tapos yung Dhamma, yung itsura naman niya ay ganito. Para siyang ribbon. Okay? So, ibig sabihin ito, yung letter P, tapos may Dhamma, ang magiging ano ay Pu. So, ganun yung konsepto ng haraka sa Arabic. Okay? Tapos, yan yung mga letra. Pero hindi natin siya madidiscuss ngayon kasi meron tayong lesson na pupuntahan siya. Ready, Bro Yusuf, Bro Jun? Okay. So, tapos na tayo sa mga letters, no? Alif, bata, hanggang ya. Okay. Tapos na rin sa haraka, tsaka sukun. Yung sukun pala, yung haraka, yung kanina, yung Fatha, Kasra, Dhamma. Yung sukun, itsura niya, ganyan. Ang itsura niya ganito. Ninalagay siya sa ibabaw ng letra. Ang purpose niya naman, para yung letra na meron ka, wala ka ilalagay na vowel. Halimbawa, Abdul. Let's say, pangalan Abdul. Or, hindi, mas maganda, Masjid, for example, Masjid. Sulat mo yung, halimbawa, Masjid gusto natin sulat. Anong haraka or vowel ilalagay natin sa M? Fatha, Kasra, Dhamma. Fatha. Kasi ma. Okay? Dito papasok si sukun. Yung S sa masjid, walang vowel. Hindi siya masajid or masijid or masujid. Ganun lang, S lang siya. Doon papasok si sukun. Okay? So, lalagyan mo siya ng ganyan. Para yung S mo, walang A, I, U. So, ang basa mo ngayon dyan ay mas. Tapos yung letter J, anong haraka natin? Kasra. Yung letter D? Sukun.
So, pagdating sa concept na to, napakadali ng Arabic. Okay, yung vowel. So, kanina sabi ko, mamaya na kayo magsulat, tapos nabura ko. So, yan, kopyahin nyo na, inshallah. Haraka, fatha, or a. Ito siya sa taas. Kasra, or i. Ito siya sa baba. Tapos, dhamma. Sige, kopyahin nyo to. Ang itsura niya ay ganito. Mas maganda ba ganyan? Mas maganda ng face-to-face bro Jun, no? Mas malinaw, no? Makita. Tsaka parang duda ako, baliktad yung itsura sa ano, hindi naman. Hindi. Sa amin lang, pag tinitingnan namin, parang baliktad yung mga itsura dito. Yan, naiintindihan ko na ngayon yung kung paano I-apply. yung haraka. Alhamdulillah. So, hindi ko talaga. Hindi makuha. Aside from online, mainam din yung YouTube pag i-upload yung video. Kasi ito yung makikita mo, which is para kang nag-face-to-face. Yun na yung pinaka-pag-asa mo pag hindi ka makapunta. Yung video na to. Kaya, Bro Jabir, panoorin mo to. Panoorin mo to. Dali na, tatalo na tayo sa next na linalagay. Tapos, try natin magdikit-dikit. Okay na? Bro Daud, okay ka na? Okay na po. Sige, buray na natin ha. Ngayon, moving forward, tapos na tayo dito Ang bagong icon na aaralin natin, ito na yung last, Bro Yusuf, ay yung tinatawag na shadda. Na-discuss to last week, hindi pa? Shadda. Shadda. Yan. So, sa ngayon, ilan na meron tayo? Haraka. Ang haraka, fatha, kasra, dhamma. Tapos sukun. So, 4. Ito yung panglima. Ito yung huli. Hindi siya considered as haraka. Pag sinabi mong haraka, yung 3 lang. Fatha, kasra, dhamma. Sukun, hindi din siya haraka. Okay? Pero kabilang siya dun sa mga linalagay para mag-indicate ng sound. At last, itong shadda. Ang shadda, ang itsura niya, para siyang W na maliit sa ibabaw ng letra. Yan. Para siyang W na maliit sa ibabaw ng letra. Anong ginagawa ni shadda? Ganito yung ginagawa niya. Punta na tayo ng Arabic letter, Mag-Arabic letter na tayo. Kahit hiwa-hiwalay pa. Halimbawa, meron kang sin, tapos may fatha. Tapos meron kang ba, may fatha. Yan. Anong basa dyan? So, meron kang sin. Yan yung pangalan ng letra. Okay. Tsaka ba. Yan. Yan yung pangalan ng letter para lang kay Bro Daud tsaka kay Bro Renny. Ito yung pangalan ng letter, pero ang tunog nila, ito lang yung kukunin mo. S tsaka B. Pangalan nila yan, pero ang tunog nila, halimbawa, yung sin, linagyan mo ng fatha, hindi siya magiging san. Hindi. Ang kukunin mo lang itong unang tunog niya, tapos yung haraka. So, meron kang sa. Tapos yung ba, may ba ka tsaka fatha. So, ba. Okay. Ganun din yung basa ng san pag meron. Yun na. So, sin, pangalan ng letter. Pero ito lang ang kukunin mo dyan. Okay. So, anong tunog natin, anong basa dito, Bro Yusuf? Saba. Sa ba. Okay? Common misconception yun, yung kala nila,
san, sin, sun. Hindi yung san, sin, sun. Sa, si, su. Okay. So, saba. Pasok natin si haraka. Lagyan natin to ng, ang basa dyan, ibig sabihin ay sa, ba. Yan. Sa, tapos ba. Ngayon, linagyan natin halimbawa ng shadda tong ba. Ang mangyayari, pag linagay mo ng shadda yung isang letra, in a way, para mo siyang dodoblehin. Didiinan mo siya. So, ang mangyayari, hindi. Ganito ang mangyayari sa kanya. Para mong dodoblehin yung letter. Sabba. Sabba. Yung letter bilang dinuble. Oh, ito lang, yung nasa ba. Kung nasan si shadda, yun yung dodoblehin mo. Okay? May isa akong nakitang explanation sa shadda. Maganda din. Sabi niya, yes, dodoblehin mo yung letter. Paano ba? Sabi, dodoblehin mo yung letter. Yung isang letter niya, yung itong ba, yung isang letter niya nakasukun, which is tama, walang haraka. Then, yung isang letter, kung ano yung harakang linagay mo, babasahin mo doon. So, parang babasahin mo siya ng sab, tapos ba. Sabba. So, ganun yung application ng shadda. And, kung titignan mo, sa pangalan ng mismong pangalan ng shadda, may shadda din. Nasa letrang D. Shadda. Okay. So, yun yung, sabi ni Brother Yusuf siguro, alhamdulillah, nakausad ka. Kasi, usually, nagdi-delay kami konti, nag-recap kami para mas manuot yung lesson. So, yun yung konsepto ng shadda. Pwede tayong mag-drill ngayon, konting quiz. Ustad, Oy. yung nilagyan ng sukun kaya naging sabba. Hindi mo nalalagyan siya dito. Parang built-in na siya sa shadda. Yung isang tunog niya, nakasukun, then yung isang tunog niya, may haraka. Hindi mo na siya i-drawing yung sukun. Okay? So, Pagkabasa lang pala niya. sa basa lang, lagi mo ng sabba. Pinuputol. Parang pinuputol. Pero, pag binasa mo na siya talaga, hindi ganun kalaki yung delay mo. Sabba, hindi ganun. Sabba, shadda, ganun. Kaya iba naman yung sabba. Pag walang sukun, ayun, magandang method ng pag-aaral. Yung ina-apply mo yung wala, tas meron. Halimbawa, ito. Pag wala, saba. Pag meron, sabba. Para alam mo yung kumbaga tama at saka mali. On and off, parang ganun. So, kopyahin kung anong kailangan kopyahin, mag-drill tayo, inshallah. Okay naman, bro Renny? Nakakasabay? Sige, alhamdulillah. Bukas tayo ng booklet. Sa gagawin nating drill, yung iba mayroong sukun lang, yung iba mayroong shadda. Okay? So, para ma-target natin, may haraka, may sukun, may shadda. So, lahat yun. Okay na tayo? Buray na. Ang main purpose ng shadda is i-double. I-double or i-diin yung letrang merong shadda. Tapos yung pagkabasa niya lagi kung may sukun, yung sabba. Oo. Lalagyan mo ng sukun. O ng stop. Pagkabasa lang. Shadda. Habba. Ito, pag nag-drill tayo, mas ma-expose tayo sa ibang letters. Okay. So, isusulat na namin siya in Arabic. Paano ba? Patingin ng ano? Ang pwede natin gawin, Brother Renny, Brother Dawood, hanapin na lang natin siya kung saan siya dito. Tapos tignan nyo lang yung first
na ano niya, first na letter. Para maano niya, letter ano yan. Ang basa dyan, Y, ganyan. Ano itsura ng ha dyan? Patingin niya. Ha. Okay. Yan. Sige. Number 1 to, ha? Number 2. Ano na? Bro, kita dyan, bro Yusuf? Sige, 1 and 2 muna. Pag may time tayo mamaya, bro Dawood, bro Yusuf, try natin ano yun yan, discuss pag may time tayo mamaya. Paano siya? Pero usually, kakabisaduhin lang din yan. Alif hanggang dulo hanggang yan. Kakabisaduhin lang yan siya. Sa dami lang po yan yung ano yung pangatlo. Ito? Ito lang. Ito? Rap. Ito? Ra, yan, ra. Rap. So, letter R. Kamusta online natin? Ay, face-to-face natin, bro Jun. Mas maganda. Mas maganda, no? Opo. Alhamdulillah. Maganda po. Yun. Sabihin nyo lang kung tapos na kayo, ha? Check natin. Assalamualaikum. Okay na lahat dito? 1, 2, 3, 4, 4. Okay na. Tapos na, bro Yusuf. Tingnan niya natin. Okay. Kuwang-kuwa. Bro Jun, tapos na? Salamat. Hindi ko po nakita eh. Ang sulat po galing sa ano? Yes pa. Ito tama. DH. Okay. Correct natin, ha? Tapos na, bro Dawood. Tapos na, tingnan niya natin. Hindi ko naman siya sa
Sige. Okay na. Sige. Tingnan natin anong ano niya. Ito, una, ang unang letra natin ay letrang Ya. Okay. So, meron tayong Y. Ang haraka natin ay fatha, which is next. Meron tayong kaf. Kaf, so meaning K. Anong haraka natin? Sukun. So, wala. Yan na yun. Next. Ito, madalas kinakalituhan yan. Ang letrang to ay ra. Hindi siya dal. Okay? Mamaya discuss natin yan. So, ra, letter R. Ang haraka ay fatha. Last, meron tayong ha. Ang haraka ay dhamma. So, anong tunog? Yu. So, ang basa ay yakrahu. Okay, yan ang meaning yan. Yan, namumuhi siya. Yan yung meaning nun. Yakrahu. Ito yung word na ginamit sa walau karihal kafirun. Kariha. Ito, mayroon itong K, R, and H. Walau karihal kafirun. Tsaka, la ikraha fid din. Yung walang sapilitan sa relihiyon. Yun yung tinransform yung word, pero doon din galing. Next! Next word natin. Anong first letter? Letrang? Ya. Nasa baba din. Same nito. Okay, so letter Y. Ang haraka natin ay fatha. So, A. Next? Ra. Ang haraka ay sukun. So, wala. Next? Kaf. So, letter K. Ang haraka natin ay fatha. Last, meron tayong ba. So, letter B. Ang haraka ay dhamma. So, yarkabu. Yarkabu, sumakay siya. Okay? So, ganun lang yung Arabic. Ganun lang siya yung mechanics niya. Okay. Ngayon, sabi ko, maraming nalilito sa ra tsaka dal. Okay. Ito si ra. Kita naman yung line, no? Nakikita nyo yung line? Okay. Ganito, bro, Yusuf, tingnan ha. Ito yung letra ng ra. Kung isusulat mo siya sa, yan. Kung ito yung guhit mo, para may kayo, ganyan tayo magsulat. Ganito tayo magsulat ng English, ganyan. Ito yung top line, ito yung bottom line, somewhere mayroon tayong gitna. So, ito si ra, ganyan siya. Si dal, ito yung si ra. Si dal, yung letter D, ganito yan siya. Okay, so parang somewhere sa gitna, tas pagdating mo sa linya ng bottom line, sasama ka na sa kanya. And si ra, hindi. Pupunta talaga siya sa baba. Yan yung madalas kinakalituhan ng mga brothers. Pero pag nakita mo naman na, kita naman pala. Saan yung eraser natin? Ayun. Next letter, next number tayo. Sige. So, Bro Dawood, Bro Renny, isusulat natin yung sagot ng ganito, ha? Okay. Saan yung cellphone? Next. Sige, dito tayo. Konting hirap. Sige, isa lang muna. Tugma ba yung sulat ko dyan? Patingin niya sa dali. Okay, sige. Okay naman, kamukha naman. Ako yun, saan yung Ito? yung first data. Ito, hindi. Nasa kaliwayan, baba. Kita? Kamukha naman? Sayang wala si Bro Jabir. Bro Yusuf, no? Sayang wala si Bro Jabir.
Yan. Okay. Ingat lang sa haraka, ha? Baka malito sa haraka. Sarap. Tama. Okay na? Sige. Meron akong konting dadagdag. Bro Renny, Bro Daud. Yung kasra, ang guhit niyan saan? Sa taas, sa baba? Yung haraka ng kasra. Hindi, sa taas is yung fatha. Sa baba mo wala. Taas yan, no? Sa baba. May konting twist siya pag naggamit ka ng shadda. Okay. Ito, shadda tas fatha. Diba? Supposedly, yung kasra, pag may shadda ka, sa baba, di ba? Dapat. Pero hindi. Pag may shadda ka, si kasra, dito siya pumupunta. Sa baba ng shadda. Sa baba na siya. Hindi siya pupunta sa baba ng... Pag may shadda lang. Okay? So, ito, fatha. Pag kasra, nasa baba siya. So, ganun. So, minsan malilito ka. Kasi pag wala, balik ka sa original. Kuha yan, bro, Jun, ha? Sige. Sige. Number 4 tayo. Sige, bismillah. Next week, Bro Yusuf, inshallah, pag okay lahat, magdidikit-dikit na tayo. Bro Jun, next week, pag okay tayo lahat, dikit-dikit na tayo mag-start. Sige, todo na natin. Number 5. Ito na siguro pinaka-mahirap na to. Sige, Bro Yusuf. Mahirap pa si Bro Daud tsaka si Brother Renny kasi bumabalik pa sila dun sa sa Codigo. Dal po ba yan? Yes po, Dal. Mga ilang percent yung tingin mo sa Codigo? Ano na lang, mga check-check lang. Pero mostly, memory na. Ang ganda. Yun ang target natin, Bro Daud, Bro Jun, Bro Renny. Target natin, yung kabisado siya, yung hindi ka na bumabalik sa Codigo. Alam mo na siya, ito, CAF to. Yun ang target natin. Kasi, papasok na tayo ng dikit-dikit Inshallah. Malaking bagay yun.
Tapos na lahat? Sana bro Jun, 5 na, tapos na 5? Hindi ko ano yung Sa? Shada, saka Fatha, saka Shada, saka Sige. Tingnan natin. saka Kasra. Tingnan na. Tapos ito. Opo, yung dalawang yan. Sige, wait. Wait. Tingnan natin dito mga pag sinulat natin. Saan na tayo bro Daud? Number? 5. Sige, banatan nyo. Bismillah. Tapos discuss natin dito. Patingin ang sagot mo, bro Yusuf. Okay, sige. Good, 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 good. Wala po sila ano, mga ganito. Notebook, no? Sige, hanap tayo. Baka meron pa dun natira sa ano. Wala pa, try natin mag-provide mamaya. Okay na tayo? Number 3 tayo. Ano bro Daud, check muna tayo 3, 4. Bago tayo sa 5. Okay. Anong letra natin sa 3? Una. Mim. Which is? M. Anong haraka natin? Lamma. So, mali. Nalagyan yung dama. U. Yan. Next. Ya. And then, Fatha. So, muya. Ito na. Next. Sin. Na may shadda. Ibig sabihin, muyas. Tapos, sa. Ganon. Muyas, sa. Tapos, last is, ra. Haraka. So, okay na. So, ang basa ay muyassar. Muyassar. Kuha, bro, Jun? Pag may Shada, saka may Fatha, sa dulo may A. Oo. Kung ano yung haraka mo. Lagay mo muna siya ng sukun, S lang, tapos isa pa, pero may haraka na. Okay. So, number 4, tingnan natin to. So, number 4, unang letter, mim. Haraka natin is Dhamma. So, mu. Next. Ba. So, B. And Fatha. A. So, mubah. Ito na. Anong letra yan? Kaf. So, letter K. Sukun muna. So, mubak. Tapos, isa pa. Tapos, Fatha kasra. Kasra kasi nasa baba siya ng shadda. So, mubak-ki. And tapos, ra. So, mubak-kir. So, muyassar, mubak-kir. Ano, banat pa tayo ng isa pang ganito mamaya? Sige, kasi ngayon mas malinaw na, no? Last! O sige, tapusin nyo muna yung last. Sige, para lahat tayo satisfied. Next natin, puro shadda na tayo. Puro shadda na tayo. Isang bigay na yung lahat para labas natin. Walang gutom. Busog na.
Tapos next week, tingnan mo dito. Sabi dito, introduction of sukun and shadda. Andyan tayo ngayon. Next, connecting the letters. So, dapat mag-connect na tayo ng letters. Dikit-dikit na tayo. Ustad, sa pangatlo po, ta. Hindi yan ta. Tatlong tuldok siya. Ang ta, dalawa lang. Okay. Okay, tama. Anong Yes, yun. Ang tunog niyan, ito yung ta na parang sa atin. Ta. Ito ay tha. Sa. Sa parang thumb, Hindi. tsaka Ano po, thick. yan po, letter niya, TH. Ay, TH. po, TH po. TH yan. Di may shed, ano siya? Medyo tricky siya isulat dito, no? May shed na po siya. Yes. Bali yung TH. TH. Oh, okay. So, yun. So, sa Arabic, meron siyang letra na tha. Yung isa, ta. Yung isa, tha. Mas malambot, may hangin. Okay na? O, sige, bismillah. Sulat natin. So, first letter natin ay mim, which is M. Yun ang equivalent niya. So, ang haraka ay dhamma, so U. Next. Ano letra yan? Dal. So, D. May shadda. So, isa pa na may haraka na. So, meron kang mudda. Next, meron kang tha na nakasadda rin. So, TH ka muna. Minsan ginagawa dyan, tricky kasi parang ang pangit pag TH eh. Ang minsan ginagawa ko dyan, inaano ko na lang ng muddath, tapos isa pa. Yan. Muddath. Tapos, ito yung kasunod niya, muddathi. Muddathi. May shadda. So, muddathi. Tapos, ang last letter, ra. R. Sukun na, so siya na yun. So, muddathir. Ito yung sa suratul muddathir. Ayon sa sira, sa talambuhay ng Rasulullah, ni Prophet Muhammad, ang unang bumabang aya is, Iqra. Yung magbasa ka. Sabi sa kanya, di ba? Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Magbasa ka sa pangalan ng Panginoon mo na naglikha. Yung second verse na bumaba sa Quran, it's either ito or yung isa yung Muzzammil. So, sabi doon, ya ayyuhal muddathir. O ikaw na, parang nababalot. Or yung isa, ya ayyuhal muzzammil. So, it's either 2 or 3. Ito yung boba. Yung first, sure tayo yung ikra. Yung second and third, it's either muddathir or muzzammil. Konting konting fact lang. So, okay na tayo dito. Ngayon, diretso na, diretso na sulat na natin. Okay. Brother, pag may TH, may shadda, saka may Kasra. iiwan. Nilalagyan ko noon kasi double yung letra, itong letra na to, pag sinulat mo siya sa English, double yung letter niya, TH. Oh, so parang pag sinadda mo, TH, parang ang pangit. So para mas, aesthetically, mas mainam, ginaglagyan ko ng gitling. Yan lang. Para lang mas maganda tignan. Okay, so dito na tayo sa last. Number 6. Number 7. Number 8.
Number 9. Number 10. Number 11. Sagad na. Ay, sige. Okay na yan. Number 7 na si Bro Yusuf. Number na Bro Yusuf? 11? 10. Oh, sige. Isa pa. Bro Daud, saan na? 8 pa lang po. 8. Okay, pangatlo na. Bro Jun? 7 po. Bro Renny? Anong number na? Number? Una? Ah, sige. Anong problema yan? Hirap maghanap, no? Pag di mo komisado eh. Yan yung problema. Kaya talaga, pag mga first meeting, ine-encourage talaga siya makabisado. Kasi ang hirap na ano eh,
titingin-tingin ka eh. Mahirap siya. Nag-rent po siya yung saan po yan, saan. Sod, yes. Sod. So, letter S din siya. Number na tayo, bro, Jun. Number 8 po. 8. Sige. Di ba malabo sa ano? Hindi naman malabo wala sa malayo. Bro Yusuf, di naman malabo. Tapos na? Sige. Number na tayo. 9. Number na, bro Dawood. Number 10 po. Sige. Tapusin mo lang yan, bro June, tapos tabi mo para mag-check tayo ng 6 to 9. Check tayo muna. Ingat kayo sa ra, tsaka sa dal, ha? Nakakalito yan dalawa. Okay na, bro Jun? Sige, check tayo muna, bro Dawood. Sige. So, number 6. Anong first letter natin? Nun, which is letter Amen. N. And ang haraka ay fatha A. Next, anong letra yan? Z. Zai. Zai, which is letter Z. May shadda tayo, which means, magsulat ka muna ng walang haraka, then magsulat ka ng meron. Next, ang last ay lam, L. And haraka ay fatha. So, ang basa ay? Nazala. Isa pa? Nazala. Nazzala. Nazala. Nazzala. Didina mo siya. Nazzala. Next, meron tayong anong letra yan? Ya, Y. And ang haraka ay dhamma. Dhamma. So, U yan. Adam ako lang. Ha. Next, meron tayong letrang nun. Letter N. Ang haraka ay fatha. Yun na. Tapos, ito na. Anong letra to? Pa. Hindi. Ang fa, isang tuldok lang. Qaf. So, Q.
So may shadda, which means isang Q na walang vowel, and then Q na ilalagay mo na kung anong vowel yan, which is kasra. Okay. Yunak. Okay, then letter sin. Letter S. Tapos, dhamma, U. So, ang basa sa kanya ay yunak kisu. Yunak kisu. Ito, anong basa, bro Jun? Nazzala. Kailangan marinig yung diin. Nazzala. Ito, yunak kisu. Next, number 8. Anong unang letter natin? Mim. Okay. Next, ang haraka ay dhamma, so U. Next, letrang ta. So T. Tapos, fatha. Next, kaf. So, K. Tapos, fatha, A. Ayan na. Ba. May shadda. So, B muna. Isa pang B. Tapos, anong haraka? Kasra. Tapos, ra. Anong haraka? Dhamma. So, ang basa ay? Yun ang shadda. Mutakabbiru. Mutakabbiru. Or pwede mo sabihin mutakabbir, which is parang mapagmalaki. Mutakabbiru. From the word kabir. Di ba alam natin kabir, malaki. Mutakabbiru. Ma-pride. Next. Ang una ay ta. Tapos, fatha. Next, sad. So, letter S. Fatha. Ba. Na may shadda. So, B muna. And isa pa. At lalagay yung haraka. Tapos, ra. Tapos, ang basa ay tasabbara. Okay. Okay yung sound natin. Tasabbara. Hanggang line lang muna pala, no? Sige, 10, 11. O, diretsuin na natin. Tapos na ako sa 10. 10. Si Bro Jun. 9, no? Sige, tapusin mo na, Bro Jun. Kabitin, no? Pero, at totoosin, Nag-enjoy ako sa enjoy naman. Masyala. Kung titignan mo, dapat Nahihirapan ako eh. Dapat talaga sa kabisado talaga. Oh, dapat kabisado talaga. Salamat ako yung brother kasi Buti na lang si Bro Jun nagbigay ng papel. video na kasi sunod eh. After nito, kape-kape tayo. Tapos next subject nyo na. Madali naman yung i-grasp yung, yung Arabic, no? Dali naman siya. Basta kabisado. Kabisado. Yun ang key talaga. Kailangan kabisado mo siya. Kasi parang hindi enjoy masyado yung hahanap. Isip, ilang letters yan? 28, 26, somewhere ganun. Hahanapin mo pa doon. Tapos iba pa yung pangalan niya. Jim. Tapos J lang pala yun. So, ang mahirap siya. Ideal, kabisado. Which is, ang problema, yung pagkabisado ng letters, yun yung parang pinaka-boring na part. Yun yung pinaka-boring na part. Pero after mo makabisado yan, so lahat na ng topic after, sobrang masarap na siya. Ina-absorb mo na lang, wala ka ng that talaga memorize. Next week, pagsalang natin dito, kahit wala pang camera, mas maganda nga yun eh. Mag-recite tayo ng alif hanggang ya. Para yung mismong class na, yung mismong lesson na. Hopefully, magdikit-dikit tayo next week. So, medyo malaki yung habulin nyo. Hindi naman. Kabisaduhin lang yan. Tapos, ito na rin yan eh. Tinanaral namin yung fatha, tapos sukun, tapos shadda.
So, hindi pa ganun kalaki yung gap. Habol na habol pa yan. So, kabisaduhin lang yan, tapos next week, pasok na pasok tayo niyan. Pag nagdikit-dikit na tayo, dun mo na makikita yung mga signage sa labas. Ah, yung na-recognize mo na siya. Okay na? Sige po. Sige. Next, number 10. Ang unang letra natin ay ya. 10. Ya, tapos fatha. Yeah. Next, letrang Ta. T. Ta. Tapos fatha. A. A. Letrang sod. Sod. S. S. Fatha. A. And Ba. ba. Na may shadda. So, sukun muna. Tapos haraka. And then, last, meron tayong ra. Na may dhamma. So, itong dalawang word na to, from same word yan. Sabar. Sabar. So, tasabbara, yatasabbaru. Ano to? Past tense to, ito present tense. Okay. Okay, last. Last, meron tayong unang letra, M. Mim. Okay. Tapos, meron tayong dhamma, U. And, meron tayong, ano yan? Nun. Iwa, sapula. Nun na may fatha. And, ano yan? Zai. So, letter Z. Shadda. So, double. And, isama mo yung haraka, which is kasra. Hindi na tayo nalilito sa kasra. Tapos, lam. Yan pala. Ay, may dhamma pa. Okay. So, ang basa dito ay Yatasabbaru. yatasabbaru. And sa last, munazzilu. Okay? So, alhamdulillah, yun lang yung concept na gusto nating cover for this session, this class. So, meron na tayong yung mga letters, meron na sila. Ang na-miss nyo yun yung letters. Then, meron tayong haraka, which is fatha, kasra, dhamma, sukun, tsaka shadda. So, next week, ang ano ko lang, last words. Kabisaduhin yung letters. Doesn't matter kung hindi pa kuha yung tunog. Kasi may tunog pa, iba pa yung tunog eh. Halimbawa yung sa. Yeah, sa, yan. Pero okay lang, basta kabisaduhin yung letters, tsaka itsura nila. Tapos next week, bro June, magdidikit-dikit na tayo. Same letters pa rin sila, pero dikit-dikit na. Okay? So mas mag-enjoy tayo dun, inshallah. So barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano yan? Pa-off yata. Nagigita ako, brother.